susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. At paano mo hahayaang magtuloy-tuloy ang pagpapala at hindi isang pagkakataon lang? Kaya't napakahalaga po na maunawaan natin na kapag ang Diyos po ay nagpala at ikaw po ay laging nagpapasalamat, nagpupuri, at lagi mong inaalaala ang kabutihan sa iyo ng Diyos, ito po ay masusundan pa at madaragdagan pa. At kung ikaw ay mawiwili sa mga gagawin ng Diyos na kabutihan sa iyo, ang Diyos po'y willing-wili na magpala. Kaya pag nagtagpo po yung iyong pagkawili sa kawilihan ng Diyos, yun po ay magiging isang buhay na karanasan at kasaysayan. So, napakahalaga po nung willingness. Yun pong bukal sa iyong loob na ikaw ay sabik at maligaya sa Diyos. Tayo'y sandaling manalangin. O aming Ama, salamat sa iyong Espiritu. Banal na Espiritu, salamat at ikaw ang siyang nagtuturo at nagsisiwalat ng kahit na maliit na bagay, ipinaalam mo sa amin at doon sa mga karanasang yon, hanggang pati malalaking bagay ay naririnig na naming isinisiwalat mo. Kaya pagpalain mo ang bawat isa, banal na Espiritu, at lahat sa pangalan ni Jesus ay makapag-alay ng luwalhati at dangal sa Ama sa pangalan ni Jesus. So, ang titulo po ng mensahe, dahil nakaapat akong pagsasaayos ng mensahe at nabuo ang mensahe sa Great Traits Worthy to Imitate. Mga pambihira at dakilang pag-uugali na marapat na gayahin. Kaya't kung titingnan po natin, kailangan ang tinutularan natin magandang ugali. Hindi ho pwedeng sabihin natin sa ating mga kasama sa bahay, ang gayahin nyo na lang sa aking magandang ugali at yung masamang ugali ay huwag ninyong gayahin. Hindi ho pwedeng mangyari yun. Dahil kung ano ang nakikita, lahat yun ay tutularan. Amen po ba? Kaya nga, great traits worthy to imitate. Ano po kaya ito? Kaya nais kong dumirekta na agad sa itong mga pambihira. Marami pong pambihirang mga pag-ugali. Pero iugnay po natin ito sa 4 na tao. At itong napakagandang ugaling ito, una ay love, pangalawa ay faith, pangalawa ay prayer, at pangatlo'y prayer, at ang pang-apat ay obedience. Kaya madali mo po itong maaalaala. Love, faith, prayer, obedience. Pangatlo pong inilagay ko yung panalangin sapagkat ang bisa lang ng panalangin ay kung ang isang mananalangin ay umiibig dun sa kanyang dinadalanginan. Pangalawa ang pananalig sapagkat kailangang yung mananalangin ay naniniwala at nagtitiwala at umaasa na siya ay pinakikinggan. At ang isang nananalangin ay makakarinig. At ang katugunan lagi sa panalangin ay isang pag-uutos. Kung nangangailangan ka ng kagalingan, may maririnig kang utos. Kung nangangailangan ka ng pinansyal na pagpapala, may maririnig kang utos.
Kaya't ang kabuuan po ay sa pagsunod sa iuutos ng Panginoon. Kaya't ang masunurin ang laging maunlad. Ang masunurin ang laging magkakaroon ng kaligayahan. Great traits worthy to imitate. Sa panimula ay kailangang maintindihan mo. Atin pong i-review yung seventh night na mensahe. That God is our only source. God is our only source for the provision and supply of all our need. Wala pong ibang pinagbubuhatan ng pagpapala, kundi tanging ang Diyos. At kailangan po na maunawaan mo na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. At upang ang pagpapala ay makarating sa bawat isa sa atin, kailangan po na alam mo kung saan mo gagamitin yung pagpapala. Dahil hindi natin matatanggap ang isang bagay na hindi natin alam kung saan natin gagamitin at kung paano natin gagamitin. Ano po ba ang halaga ng camera kung hindi marunong yung gagamit? Ano po ba ang halaga ng sasakyan kung hindi naman marunong magmaneho ang binigyan ng sasakyan? Kaya napakahalaga po na ating maunawaan, ano ba yung iyong hinihingi, kailangan mo ba yan, at paano mo ito gagamitin? Kailangan pong yung ating hinihingi ay hindi para sa ating sariling gamit lang. Bagamat mayroong mga personal na gamit, ngunit napakaganda po na pag humingi ka, ay mapagpapala din yung mga nasa paligid mo. Amen po ba? Kung madilim ang isang lugar at walang may ilawan at humingi ka ng ilawan, mapagpapala ba yung nasa paligid mong nasa dilim na katulad mo? Opo, dahil hindi mo matatakpan yung liwanag ng iyong ilawan. Kaya't atin pong unawaing mabuti ito, kailangang hihingin natin ay marami ang makikinabang. Purihin ang Panginoon. So, ngayon, maliwanag po tayo diyan dahil ganyan po kung paano dadaloy sa atin ang mga pagpapala. So, ibig ng Diyos na ikaw ay maging mahusay na katiwala. Steward. Pag sinabing katiwala, walang pwedeng maging iyo. Walang pwedeng maging akin sapagkat ang lahat ay likha ng Diyos at ang may-ari ng lahat ay ang Diyos. Maging ang buhay natin ay pahiram lamang sa atin ng Diyos. Ang Diyos ang nagtutusto sa lahat ng ating pangangailangan, kaya tayo nagpapasalamat. Pag nagkaroon tayo ng bagong damit, tayo nagpapasalamat sa Diyos. Bago tayo kumain, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Yun ay paggalang at pagpapaalam sa Diyos na alam natin na lahat ay galing sa Kanya. Ang hangin ay hindi natin nakikita, pero ang Diyos ang nagbibigay ng hangin, ang ulan, ang Diyos din ang nagpapaulan. Kaya kung ito ay ating pauunlarin sa ating puso't isipan, na lahat ay kabutihan ng Diyos, ang bawat paggising natin sa umaga at ang buong maghapon ay pawang kabutihan ng Diyos. Kaya let us be a good steward of all the blessings na nasa atin na. At ialay mo ang iyong buong buhay bawat araw para iyong gamitin para sa pagpaparangal sa Diyos. At kapag ikaw po ay handa na sa bawat umaga, na ang Diyos ay hahayaan mong gumawa. Laging tandaan po natin na sa unahan nating lagi ang Diyos. Mga anak tayo ng Diyos at nasa unahan natin ang Diyos. Amen po ba? Ang ibig sabihin ng nasa unahan ng Diyos, siya ang nag-aalis ng mga patibong dahil hindi natin alam ang mga patibong na ating dinaraanan sapagkat hindi yun nakikita. Kaya kung tayo magsasanay na laging nagpapasalamat sa Diyos,
hinahayaan natin ang Diyos na manguna sa atin. At bukod pa doon, siya ang bakod na nagpuprotekta sa atin. At siya ang nagbabantay sa ating likuran. Kaya't kung atin pong kikilalanin ang katotohanan ito, magiging pong malusog ang ating spiritual na buhay. Madali po ang malaman kung paano gagaling sa sakit ang isang tao. Magtanong-tanong lang siya at makakarinig siya, sinisipon ka ba? Ito ang iniinom niya. Gagayahin mo naman. So, ganun ba? Masakit ba ang tiyan mo? Iniinom niya pag nagkakasakit ang tiyan na ganun at gagaya naman yung isang may sakit ang tiyan. Ang hindi namamalaya ng mga tao, lahat ng intake, ang bumubuo po sa bawat gamot ay chemical. Kahit po yan ay sabihin mo pang yan po ay mga malunggay, hindi po yan mabubuo pag walang chemical. Yun lang na bumabalot doon ay chemical na yun. Kaya sa bawat ating iinumin na anuman yan by herbal o kung anuman, yan po ay may kahalong chemical. Naniniwala po ba kayo? So pansinin po natin, ang hangin po ay oxygen. Pero pag lumabas ka at nahaluan ng usok ng makina, ito po ay nangyayaring carbon dioxide. Lalo na kung carbon monoxide. Nakalalason po yan. Kaya tayo po ay nababalot ng chemical. Kaya napakahalaga po na tayo maging masunurin dahil ang katawan natin ay nilikha para i-neutralize yung mga chemical sa ating paligid. Tayo po ay nalulukuban ng cellular wave. Alam niyo po ba na yung mga cellphone na yan, yung cellular wave ay katulad ng oven? Alam niyo yung oven natin na pag isinwitch mo ay mainit agad yung... So, yun po ay radiation. Kaya hindi natin napupuna na yung epekto ng radiation ay nandun sa ating pinainit. Pero hindi po tayo naapektuhan. Bakit? Dahil una, tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos. At kung iyo pong titingnan, ang tubig na iniinom natin kahit idaan pa yan sa mga 10 filter, may dumi pa rin yan. Hindi po mawawala ang dumi. At kung unawain mo, kapag nagkaroon ng epidemya ng isang sakit, ang ibinabakuna ay yung germs ng epidemya. Bakit? Para yung kaunting dose ay ikokontra doon sa papasok. Nakukuha niyo po? Kaya nga, unawain mong mabuti na ang pagtitiwala sa Diyos ay napakahalaga. Kaya great traits worthy to imitate. At ang Diyos ay naghahanap ng mga lalaki at babae na mapagkakatiwalaan niya ng kanyang mga pagpapala na gagamitin kapag ibinigay niya ito, kanino man sa atin, gagamitin mo ito sa dapat paggamitan. Kaya marami na pong bigo dahil nung tanggapin nila ang pagpapala, kinalimutan nila yung para sa Diyos. At kinalimutan nila yung gawain ng Diyos. Kaya nakalulungkot sapagkat meron akong mga katibayan na dating maalab sa Diyos. Ang isang halimbawa, nung panahon na 21 nights, 40 nights, 80 nights, ang dami pong pinayaman ng Diyos, ang dami pong mga kagalingang natanggap ng mga dumalo noon. At ang isang halimbawa ay ang isang babae. Na hirap siya sa buhay at laging nagpapapanalangit, yumaman siya. Pero nung siya mayaman na, nakalimutan niya ang Diyos at sumama sa lalaking may asawa. Na-stroke siya at ngayon hilan niya ang paa. Yun po yung dapat nating maunawaan na kapag ikaw po'y pinagpala ng Diyos, huwag mong kalilimutan yun ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung ikaw'y mapagkakatiwalaan ng pagpapala,
papanayin ng Diyos ang pagpapala sa iyo. Susunod-sunurin ng Diyos ang pagpapala sa iyo kung ikaw ay mapagkakatiwalaan. Lahat po tayo ay katiwala. Amen? Kaya kailangan pong ma-develop sa iyo itong unang traits. Gawi at ugali, kailangang iniibig mo ang Panginoon. Tatanungin kita, kung iniibig mo ang Diyos, merong makikitang katibayan yung pag-ibig na yon. Kaya nga, sabi ng Panginoon kay Pedro sa pagtatapos ng Gospel according to St. John, Simon Peter, do you love me? 3 ulit po siyang tinanong. Nung ikatlo, hindi na siya sumagot. Nung una, ang yabang pa niya, yes Lord, I love you. Yes Lord, I love you. Pero nung ikatlo, umiyak na siya. At ang sabi niya, you know, Lord, that I love you. So ano nga ba ang katibayan na ang isang Kristiyano ay umiibig sa Panginoon? Ating tingnan, may 4 na bahagi ng Biblia at ito ay patutuo ng 4 na tao na nagpakita ng tunay na pag-ibig, tunay na pananalig, at tunay na buhay na panalangin at buhay na pagkamasunurin. Silipin natin ang kwento dito sa Matthew 15 verse 21. Tingnan muna natin ay sa Matthew 26 verse 6. Matthew 26 verse 6. Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, to what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much and given to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. So pansinin po natin, ang babaeng ito na nagbuhos ng pabango ay kinalugdan. So, great traits worthy to imitate. Kinalugdan ng Panginoong Hesus yung ginawa ng babae. Pero yung mga alagad, lalo na si Judas, nang hinayang. Kayo ba ay manghihinayang kung ang halaga ng bagay, kung ang halaga ng pabango ay yung tig-100 piso? Hindi ka manghihinayang okay lang yan. Ang ibinigay nitong babae, ang ibinuhos, inubos pa yung isang bote. Alabaster box. 1 taon niyang sweldo na pinag-ipunan. Ibinuhos lamang niya sa ulo at katawan ng Panginoon yung 1 taong sweldo niya na pabango. Hindi hahanga ang Panginoong Hesus kung hindi may sakripisyo yung kanyang ginawa. Dahil ang pag-ibig ay udyok ng sakripisyo dahil iniibig niya yung kanyang binuhusan ng pabango. Anong sabi ng Panginoon? She hath wrought a good work upon me. Siya gumawa ng mabuting gawain sa akin. Sa verse 11, for you have the poor always with you, but me you have not always. Verse 12, for in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial. Verse 13, verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. At pansinin po natin, yung lahat ng pagkakawang-gawang gagawin ng isang Kristiyano ay baliwala kung hindi muna uunahin niya ang matingkad na pag-ibig kay Jesu Kristo.
Kaya anuman ang mabuting gawang ating gagawin, ang unahin natin ay ialay natin ang buong-buo ang pag-ibig natin kay Hesus Kristo tuwing tayo gigising at babangon sa umaga. At ang tawag ng Panginoong Hesus Kristo dito ay first love. Kailangan unahin natin ang Panginoon, so imitate this great love of that woman, Mary Magdalene. So yun po ang first point, first trait, worthy of imitation. So ang pangalawa naman ay ang tungkol naman sa isang balo. Sa Luke 18 verse 1. Pansinin po natin. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Verse 2, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear that what the unjust judge saith. Verse 8. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. So ano ang pinakita ng babae nung balo? Tandaan mo po natin na ang isang balo, ang ibig sabihin, wala siyang depensa. Wala siyang panggagalingan ng tulong. Kaya't ang kanyang hilig ay makiusap. Hindi siya pwedeng maglagay dahil wala siyang panlagay. Kaya siya'y panay ang pakiusap doon sa masamang huwes. At ipinakita ng Panginoon ang ilustrasyon ng tunay na pananalangin. Bagamat ang Diyos ay matuwid at hindi pwedeng itulad doon sa masamang huwes, pero ang pagkakatulad ay ang Diyos ang hukom at siyang magpapala sa sino mang lalapit sa Kanya. At ang paglapit ay hindi one time lang. Ang paglapit ay paulit-ulit hanggat hindi niya nakakamit yung kanyang kahilingan. Ang sabi ng iba, that is not of faith pag ikaw ay nagpabalik-balik. Pero maliwanag po dito na kailangang siguraduhin mo na pag ikay nanalangin, matatanggap mo yung iyong kahilingan. So the second trait is faith. Prayer. So prayer, importunity prayer. So ang pangalawang magandang ugaling dapat gayahin ay yung matinding pananalangin. When you pray, do not accept no as an answer. Do not accept wait as an answer. Kailangang single-minded tayo. Basta akin, yung aking kahiling ay natanggap ko na sa pangalan ni Jesus. At may isa pang talinghaga, puro babae po ito. At ito namang talinghagang ito ay sa Matthew 15, verse 21. Ito naman yung pagpapagaling. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David, my daughter is grievously vexed with the devil. So possessed po yung kanyang anak na babae. But he answered her not a word, and his disciples came and besought him, saying, send her away, for she crieth after us. So pansinin po natin yung mga alagad mainisin. Gusto nila, ang Panginoong Hesus lang, gusto lang nila tahimik. At sila nagkakiusap kay Jesus, palayasin mo na. Yang babaeng yan, maingay. Tahimik ang Panginoon.
Dahil alam mo, ang Panginoon ay napakahusay magsanay ng kanyang magiging mga pinuno. Hindi siya nagsasalita para lumantad ang ugali ng kanyang mga tinuturuan. Alam ng Panginoon ang mga ugali ng kanyang tinawag, pero hindi alam ng tinawag ang kanilang ugali. So dito lantad na sila'y makasarili. Palayasin mo na ang babaeng yan, maingay yan, palayasin mo na siya. But he answered her not a word in sa verse 24. But he answered and said, so sumagot ng Panginoon, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Pansinin po natin, yung Canaanites, kung titingnan mo, parang rebap. Para pong ito ay pagsampal dun sa babae. Parang sinabi ng Panginoong Jesus, wala akong pakialam sa iyo. Dahil ako ay para lamang sa mga nawawalang tupa ng bahay ni Israel. Pero hindi po. Tingnan natin yung verse 25. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Kahit na hindi siya kabilang sa bahay ng Israel, sinamba niya ang Panginoon. Kahit na siya ay pinagwikaan na hindi ka makatatanggap, pero kilala niya ang Panginoon. She worshiped him, saying, Lord, help me. Verse 26. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. 2 times. 3rd times. 2 times kay Jesucristo. First time, sabi ng mga alagad, palayasin mo na ang babaeng ito, maingay. At ang sabi ng Panginoon, hindi ka karapat. Dapat sa pagpapala. Dahil hindi ka kabilang sa bahay ni Israel. Pangatlo, ano ang sabi ng Panginoon sa ikalawang pagkakataon? Ang tinapay ng mga anak ay hindi ibinibigay kanino man, kundi sa mga aso. So dito po'y maliwanag, nais kong makita ninyo ang isang mahalagang katotohanan. Ang mga mayayaman po at hindi man mayaman, basta mahilig mag-alaga ng aso, di po ba habang nakain? Pag kumakain ako, pag nasa Prayer Mountain, may 3 aso po doon, nakatingin sa akin at pag minsan ginagano ng hita at mababait yung aso natin doon, na pinakakain ko eh. Bagamat yung inilutong pagkain ay para sa tao, pero humihingi yung aso eh. So karapatan ko siyang bigyan, hindi ako pwedeng pagsabihan nung nagluto ng pagkain dahil aking pagkain yung pipirasuhin kung ibibigay sa kanya. Hello? So, this is the truth. Verse 27. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. So inamin niya na hindi nga siya kabilang sa bahay ni Israel. Inamin niya na siya nga ay katulad ng aso. So, pumapel na siya, hindi baling aso ako, may karapatan ng aso na kainin ang nahuhulog na crumb of bread. Hindi po siya hanga ng Panginoon kung siya ay nasaktan. Marami po ang hindi mapagpala dahil sumasama ang loob kay pastor. Sumasama ang loob sa mga kapatiran dahil hindi pinautang. Sa verse 28, Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And their daughter was made whole from that very hour. Hindi nagsalita ang Panginoon ng anuman sapagkat yung pananalig ng nanay ng babae ay pinarangalan ng Panginoon at ang dyablo ay umalis doon sa batang babae. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig
lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ikaw ba ay pagod na sa pagsunod mo sa Panginoon? O woman, great is thy faith. Ito po'y commendation. Ito po'y pagpaparangal ng Panginoon. Pinarangalan niya si Maria Magdalena. Pinarangalan niya yung babae na pinagod yung masamang hukom. At pinarangalan niya itong babaeng ito dahil pambihira yung kanyang pananalig. At ang ika-4 na babae, puro babae ito. Sa Luke 21 verse 1, ito naman yung widow's mite. And he look up. Kayo ba'y naniniwala na pag nagkakaloob tayo, pinapanood tayo ng Panginoong Hesus? Kayo ba'y naniniwala na ang Panginoong Hesus Kristo'y naririto? Ikaw ba'y naniniwala ang pinagmamasdan ka ng Panginoon kung natutulog ka o kung anuman? Naniniwala ka ba na ang Panginoon na nanonood kung ikay nagsusulat o hindi o ako'y idinodrawing mo lang pala? And they look up and saw the rich man casting their gifts into the treasury. So nagmamasid, nanonood ang Panginoon. Ano ang sabi sa verse 2? And he saw also a certain poor widow. Isip-isipin mo na puna agad niya yung poor widow. Casting in thither 2 mites. Verse 3. And he said, of a truth I say unto you, that this poor widow had cast in more than they all. For all this have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury had cast in all the living that she had. Yung 2 kusing lang ang kaniyang kayamanan at yung 2 kusing na yun lamang ang kaniyang gagamitin sa kaniyang pagkain. Pero ibinigay pa niya. So ano ang aral na ating maiintindihan dito sa 4 na babaeng ito? Ang isa ay nagpakita ng labis niyang pag-ibig sa Panginoon. Ang isa ay nagpakita ng alam niya sa panalangin. Ang isa naman ay nagpakita ng pambihira niyang pagtitiwala sa Panginoon. At ang panghuli, nagpakita siya ng pagkamasunurin. Sapagkat alam niya na hindi gugutumin ng Diyos ang tapat na nagkakaloob. Hallelujah! Amen! Kaya nga unawain mong mabuti, are these traits yours as well? Ito bang mga ugaling ito ay nasa sa iyong buhay? Kung hindi, hangarin mo na mapasayo itong pambihirang pag-ibig sa Panginoon, itong pambihirang pananalig sa Panginoon, itong pambihirang uri ng panalangin sa paghingi sa Panginoon, at pambihirang pagkamasunurin. At ano kaya ang mangyayari sa iyo? May mangyayari kaya sa iyo? At ako po'y naniniwala na mag-iiba ang ating buhay. Kung totoong iniibig natin ang Panginoon, kung totoong nananalig tayo sa Panginoon, if our love for Jesus is truth, if our faith in Jesus is true, if our faith in Jesus is true, our prayer to Jesus is true, and our obedience is true, wala na pong magiging imposible pa sa atin. Kadalasan po, pinapalitan ng mga Kristiyano yung pagiging maalam sa buhay ng pananalig. Sa halip na gumugol ng oras sa pakikipagniig, fellowship, wag mo po yung ipapalit. Sa Old Testament, meron pong law of first mention. Hindi mo pwedeng palitan dahil ito'y batas. Kung ano ang una, yun ang susundin.
And the greatest commandment is to love God with all our heart, with all our strength, with all our soul, and with all our mind. Kaya kailangan buong-buo po. At kapag buong-buo po ang ating pag-ibig sa Panginoon, hindi ho pwedeng hindi mo iibigin ang iyong mga mahal sa buhay. Kung ikay may asawa, hindi pwedeng hindi mo iibigin ang iyong asawa. Hindi pwedeng hindi mo iibigin ang iyong mga anak. Bakit? Dahil yung pag-ibig mo sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay bumubuhos, kaya naiibig natin ang Diyos. Kaya paunlarin natin yung pag-ibig natin sa Diyos. At kapag tayo po'y umiibig sa Diyos, ang mabubuo sa ating kakaibang pananalig. Dahil ang pananalig ay magtatagumpay lamang sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya marami po ang nananalig na hindi nagtatagumpay sapagkat sila ay pang isang araw lang ang pananalig. Pag nakita na niya na dumarating na ang malakas na ihip ng hangin, lumulubog na siya. Pero nais ko pong ipaunawa na pag nagsimula ka sa pakikipag-ibigan sa Panginoon, ikaw po ay matututong manalig. Sapagkat ang sabi po ng Galatians 5:6, ano po ang sabi doon? Pag wala kang pag-ibig, hindi tatrabaho ang iyong pananalig. So for in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Paano raw tumatrabaho ang faith? By love. Kaya hindi ho pwedeng hindi mo iniibig ang iyong asawa. Your faith will be weak. Hindi ho pwedeng hindi mo iniibig ang iyong mga kaaway. Your faith will not work. Hindi ho pwedeng hindi mo iniibig ang iyong manugang. Your faith will falter. Hindi ho pwedeng hindi mo iniibig ang iyong biyanan. Tingnan mo ang iyong katabi. Your faith will be affected. So, may tinatamaan. But faith which worketh by love. Ang pananalig ay kikilos lamang sa pamamagitan ng umiibig. May isang kwento, ang sabi ng babae, hindi ko talaga may ibig ang kanyang asawa, hindi raw niya maiibig. Sabi ng Diyos, ibigin mo ang kapwa mo. Dahil ang ikalawang mahalagang utos, love your neighbor as you love yourself. Kung hindi mo siya maibig bilang asawa, ibigin mo siya bilang kapwa-tao mo. Hindi nga po Hindi ko po siya maiibig, pastor. Bakit? Kaaway ko po siya. Sabi rin ng Diyos, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Walang pupuntahan, Ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong kaaway. Patawarin mo. At pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. So wala tayong lulugaran. Wala tayong lulusutan. Kaya sasabihin, ba't napakahirap ng buhay? Siyasatin mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Hindi magiging mahirap ang buhay ng mga umiibig sa Diyos. Sabagat pag ikay umiibig sa Diyos, lahat ng nangyayari sa iyo, ikagagalak mo. For all things work together for good to them that love the Lord. That love the Lord and is called according to His purpose. Kaya wala kang itatapon. Sasabihin mong, hindi yata ito mabuti para sa akin, nangyari na Sabihin mo, salamat sa Diyos. Ito'y mabuti para sa akin. Salamat at ako'y nalugi. Salamat! Ipagpasalamat mo yung mga kabiguan mo. At ang nakapagpapasalamat lang ay yung totoong umiibig sa Diyos. At bakit ko iniibig ang Diyos? Dahil alam ko ang layunin ng Diyos. At ano ang layunin ng Diyos? Makita siya sa aking buhay ng mga nakapaligid sa akin. Hallelujah. Makita ang Diyos sa iyo.
ng mga nakapaligid sa iyo? Natatauhan na po ba kayo? Ngayon, sa ganang sarili mo, hindi ka pwedeng umibig. Dahil wala ako, wala ka, walang sino man sa ating may kakayahang umibig. Yung pag-ibig pong naririnig mo ng mga inaawit, hindi po yun pag-ibig. Dahil ang pag-ibig po sa salitang Grego ay may tatlong kahulugan. Eros. Ang ibig sabihin, lust. I love you because you are sexy. I love you because your face is so charming and pretty. Eh, paano pag pumangit na yun? Hello? Paano pag naging pindangga na yun? Eh, sabi nga nung isang leader sa isang conference, nagpapatawa siya pero nasaktan yung asawa niya dahil ang sabi niya, ngayong matanda na kami, I have to love my wife by faith. Sabi ko, pambihira ka. Eh, masasaktan talaga ang asawa mo nang ibig sabihin, hindi na siya attractive. Dahil pareho silang matanda na. Hindi po ganon. Kaya nga po, yun yung tinatawag na phileo, or fondness, or lust, eros. Ngayon, atin pong unawain, 4 po ang kahulugan ng salitang Grego, ng pag-ibig sa salitang Grego. Marami pong tao, at baka meron dito, palagay ko meron dito, pag sa loob ng bahay, napakaiksi ng kanyang pasensya, nakasigaw agad. Pero pag sa labas ng bahay, at kahit na siya ipahiya, siya ay nagpipigil. Pero sa bahay, hindi siya makapagpigil. Eh, samantalang halos siya ay pinakakain ng kanyang mga kasama sa bahay. Ng kanyang asawa, halos siya ay subuan. At hindi niya mapigil ang kanyang outburst ng damdamin. Kahiyaya, pastor, sabi sa akin ng isang pastor, hindi dapat ganon. Sabi ko, totoo, hindi nga dapat ganon. Eh, bakit nga kaya? Bakit nga kaya pagdating sa loob ng bahay, hindi makapagpigil sa damdamin ang magkakasama sa bahay? Samantalang sa labas, wag na sa labas, pag may bisita ka, at yung iyong anak ay gumawa ng hindi mo gusto, ikaw ay gigil na gigil, pero pinipigilan mo ang sarili mo dahil may bisita pa. Hindi po dapat ganon. Kaya nga po, hindi tayo pwedeng umibig sa ganang sarili nating pag-ibig. So, ang tawag nung kapag ikay nakapagpigil sa labas dahil may kontrata kang gustong makuha, pagtitiisan mo siya. Ang tawag po do'y istorge. S-T-O-R-G-E. Istorge. Ibig sabihin ay social love. May transaksyon eh. Kaya kailangan medyo hilot-hilutin. Pero pagdating sa bahay, doon mo ibibuhos ang lagim. Yung lahat ng pinigil mo sa labas, sa bahay mo, isisigaw at isasambulat. Hindi dapat. Kaya po, unawain natin, ganon tayo noon. Kaya nga sabi ng Panginoon, may babala siya. Huwag kayong aalis ng Jerusalem, huwag kayong magmiministeryo, huwag kayong lalakad ng anumang lakarin ninyo't gawain, huwag kayong gagawa ng anumang gawain hanggat hindi kayo puspos ng banal na Espiritu. Sa makatuwid, pag ikay magagalitin, hindi ka puspos ng Espiritu. Kapag maiksi ang iyong pasensya, hindi ka puspos ng banal na Espiritu. Hello? Lahat tayo ay sinasamahan ng banal na Espiritu, pero iba po yung kapuspusan. Yung kapuspusan po, pati ugali mo'y masasakop ng kapuspusan. Kaya kapag ikay magagalitin, lalo na sa maliit lamang na pagtatalo ninyo sa loob ng sambahayan, hindi mo inaatupag na mapuspos ka lagi ng banal na Espiritu. We have to be filled to overflowing by the power of the Holy Spirit. Amen po ba?
Sapagkat yung wagas at tunay na pag-ibig ang may dalayang banal na Espiritu sa Romans 5:5. Kailangan makita mo ito upang ang pananalig mo ay maging makapangyarihan. Anong sabi ng Romans 5:5? And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. So sino raw ang may dala ng pag-ibig na ito na nasa atin? Ang banal na Espiritu. Kaya iibig mo ang iyong asawa anuman ang kanyang ugali, maiibig mo ang mga kasama mo sa bahay anuman ang kanyang ugali, maliban na lang kung hindi mo pinauunlad ang relasyon mo sa banal na Espiritu. Amen? Kung magmamaktol ka, sa banal na Espiritu mo ito idaing. At sabihin mo, hindi ko na po kaya ang aking sarili. Banal na Espiritu, gigil na po ako. Kaya patayin mo itong masama kong ugali. Kill this bad character and remove it from me. Hello? Dindiringgin ng Panginoon ang iyong panalangin. Why? Dahil totoo ka sa kanyang paningin. Wala kang itinatagong sama ng loob o galit o hinanakit sapagkat lahat ay iyong pinatatawad. Imposible yata yan, Pastor. Talagang imposible. At dahil nga imposible, hindi natin kaya, kailangan natin ng Diyos. Saan manggagaling ang aking tulong? Sa Diyos. Paano ko siya maiibig? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Paano mo mamamahal ang iyong biyanan? Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Paano mo mapapatawad yung iyong kasama sa transaksyon na kinuha lahat ng komisyon? At nangako naman na huhulugan ka pagdating ng Panginoon. Ang tagal nun. Kaya nga po, unawain mong mabuti. Kailangang ikaw ay mapuspos ng banal na Espiritu araw at araw, pasimula sa pagkagising mo sa umaga. Kaya nga po, kung ako ay titingnan, ang buhay ko po ay ganoon noon nung hindi ko inaalagaan ang kapuspusan ko sa Espiritu. Napakadali pong magmaktol, napakadali pong magalit, napakadali po. Dahil sanay tayo doon. Pero kapag ang banal na Espiritu, alam nyo ba na kahit na damit na isusuot ko, sabi ko, Panginoon, hindi po maganda pag ang pantalon ko'y ganon at ang isusuot ko'y ganon, pero wala po yata akong ganon na kulay. At sasabihin ng banal na Espiritu, meron, puntahan mo doon. Yung pantalon na hindi kasya sa iyo nung ikaw ay 38 pa ang waistline, kasya na yun ngayon sa iyo. Ba, nung isuot ko nga kanina, kasya nga. Kaya nga ang banal na Espiritu, personal po yan. Amen? Kaya nga pag nasa iyo ang banal na Espiritu, hindi ka mauuhaw, hindi ka magugutom. Bakit? Sapagkat lagi kang magpupuri sa Diyos. Ano bang mangyayari kapag nasa iyo ang banal na Espiritu? Sa 4:14 ng John. Ito po ang simula ng pagtira ng banal na Espiritu sa isang tao. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. And what is everlasting life? Everlasting life is your continuing in believing the Father and the Son. So ang buhay pong walang hanggan ay ikay naniniwala lagi sa Ama at sa Anak. At ang magbibigay sa iyo ng pananampalataya ay ang banal na Espiritu. At ang sabi rito, ito'y magiging bukal ng tubig. So, a well of water, ito'y parang isang balon ng tubig. At ito'y bubukal patungo sa buhay na walang hanggan. At kapag iyo pong dinevelop itong bukal na ito, kayo ba'y naniniwala na ang malaking Amazon River sa Brazil ay galing lang sa may liit na sapa? Pero totoo po yun. Kaya nga kung makikita po natin sa 7:37, John 7:37, kung paanong ang balon ng tubig
In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Verse 38, He that believeth on me, as the Scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Kaya yung initial na pagtira ng banal na Espiritu sa puso ng isang tao, na ang dala ay pag-ibig. Kaya kung titingnan po natin, ang buhay ay ang pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Love is not God, but God is love. Amen po ba? Kaya nga, pag nasa iyo ang banal na Espiritu, hindi pwedeng hindi ka iibig. Kaya yung pag-ibig na yon, nakatulad ng balon sa umpisa, pag yun po ay iyong inalagaan, ito po'y magiging ilog. Hallelujah. Sa balon may nakikinabang, pero pang sambahayan lang yun at para sa magkakapitbahay. Pero sa ilog, isang barangay o isang bayan ang makikinabang. Kaya pag ikaw ay napuspos ng tubig ng banal na Espiritu, marami ang mabubuhay pag ikaw ay nakasama. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti, do the first love so that your faith will work, so that your prayer will be powerful, so that your obedience will be unparalleled. Ang iyong pagkamasunurin ay hindi mapapantayan. Kaya ngayon pong sandaling ito, kung ikaw lamang ay maniniwala na ang banal na Espiritu ang pinanggagalingan ng ating pag-ibig, kung wala po ang banal na Espiritu, hindi po ako makakapagpatuloy. Pero dahil po sa banal na Espiritu, kaya nagagawa ko ang gawain ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, natuklasan mo na. Great traits worthy to imitate. Mga pambihirang gawi at ugali na karapat-dapat na tularan. And what is that? Love, faith, prayer, and obedience. So, yung lahat po ng iyong pangangailangan ay nasa sa iyo dahil iniibig mo ang Panginoon. Para matustusan ang iyong pangangailangan, ikaw ay lalapit sa umiibig sa iyo na iyo ring iniibig. Kaya pag nag-usap po ang nag-iibigan, may mangyayari po. Amen po ba? At darating ang mga tustos na pagpapala. Kaya ngayong ika-11 gabi, iyong pagbulayan, kabisahin itong 4 na magandang katangian, gawi at pag-uugali. Love, faith, prayer, obedience. In that order. Love, faith, prayer, obedience. Pag-ibig, pananalig, panalangin, at pagsunod. Sa iyong pagsunod, nandun ang iyong kayamanan at pagpapala. Say aloud with me. Say aloud with me. Repeat after me. Father, establish my name in the heavens, and let them that hear of me submit and obey to me. Amen. Sabi ng isang kausap namin sa telepono kanina, ang sabi niya, Pastor, yung dalangin mo, dahil siya ay nagpapanalangin para magkaroon ng re-renta doon sa kanyang paupahan na pwesto ng establishmento. Sabi mo, Pastor, at ako'y naniniwala, na itong ating panalangin, yun po noon, dadalhin niya ito sa puso ng mga taong itinakda ng Diyos na mangungupahan doon sa kanyang establishment o kanyang paupahan. Eh may 2 dumating. Dahil sabi mo, Pastor, at siya naniwala. Kaya ngayong gabi, ika-11 gabi, sumunod ka sa akin. Ikaw ba'y naniniwala sa aking sasabihin? Sabihin mo, I have a kingdom millionaire mindset. I am a kingdom millionaire.
I do not only make millions, but also give millions to worthy kingdom causes and my fellow men enrichment. Lord, according to your word, I declare, the blessing of the Lord maketh rich, and it added no sorrow with it. Nangyari na po yan. Amen. Salamat sa Diyos at tayo ay patuloy sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, at ito'y naisasagawa natin sa pamamagitan ng telebisyon, ng radyo at ng website. At ito ay nakapagpapatuloy dahil sa mga kapatid na dumadalangin at nagbibigay ng kanilang financial na pagsuporta upang maitaguyod ang palatuntunang ito at gawain ng Panginoon. At 3 buwan na ang nakakalipas na kailangang magkaroon tayo ng 10,000 magtitiwala sa Diyos at magiging maalab sa pagtataguyod ng gawain ito ng Panginoon. At ito ay napakahalaga sapagkat tayo ay magkakaisa hindi sa isang lugar o isang samahan, kundi tayo magkakaisa para tayo ay makapanalangin ng sama-sama na may iisang adhikain, at ito ay ang pag-unlad natin sa buhay ng panalangin at paglilingkod sa Panginoon. At ang 10,000 ay darami sapagkat bawat isa ay may pamilya. At upang magkaroon tayo ng iisang pagkakaisa sa layunin ng pagliligtas ng kaluluwa, ang radio set na ito ay isang regalong ibibigay ko sa bawat isa at kasama ang 50 sermons dito sa USB. Iatas mo lang po yan at ito po ay merong 4 na bahagi. Ito ay may penlight at ito ay may AFF at saka USB. Kaya hinahamon ko po kayo na magpadala ng inyong kaloob for 4,200. Then I will send you this wonderful gift that will be good help. Magiging pong itong napakagandang tulong sa inyong paglagong espiritual. At ako po'y naniniwala na ang Diyos ay may malaking ginagawa at ito ay laging bago at hindi nyo po makakalimutan ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy masusubaybayan ninyo ang ating broadcast sa radyo at sa AM at maging sa telebisyon. Pero kahit wala po kayo ng radio set o television set, meron po tayong USB at ito po ay inyong mapapakinabangan. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang Diyos ay maluluwalhati at kami po ay makapagpapatuloy sa paghahayag ng mabuting balita at kayo'y makikinabang sapagkat ang inyong binigay ay babalik sa iyo ng Diyos ng gayong sukat, siksik, liglig at umaapaw. Mapagpala po kayo ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating mga revival meetings ngayong July 10, July 17, July 24, July 31 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at maranasan ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Panginoong Hesus.